Ayan po, magandang umaga po dito sa amin. Ayan, mga bossing Chief Amo Sir, dito sa amin, magandang umaga. Pero diyan sa inyo, magandang gabi. Kapagka yung intro nahuhuli talaga, eh, 'no, mga kababayan. Hindi, ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. 8:00 ng gabi diyan sa Pilipinas, mga boss Chief Amo Sir. Meron tayong mga pag-uusapan na ngayon at maiinit po. Pero, mga kababayan, dito hihingi ako ng paumanhin sa inyo, 'no. Hindi muna tayo magsha-shoutout kasi medyo mabilisan at unang araw po ng eskuwela nung aking 4 na taong gulang na anak, mga boss Chief Amo Sir. Eh, gusto ko siyempre ako yung mismong maghahatid sa kanya o kaming dalawa nung misis ko ang maghahatid sa kanya sa unang araw ng eskuwela niya. Kaya medyo mabilisan lang po tayo. Nakikita ko po yung inyong mga komento diyan, 'no. Pero babawi ako sa inyo mamayang kinabukasan ng umaga sa mga shoutout, 'no? At nandiyan din po sa ilalim ng pangalan ng Mark Ramos, nandiyan po yung like button, pakipindot lang po upang sa gano'n mas i-she-share ni YouTube ang ating mga talakayan at ang ating mga pinag-uusapan. At 'wag niyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel para lagi po kayong ino-notify ni YouTube 'pag nag-uumpisa na tayo ng ating mga talakayan. At eto na nga ho, mga kababayan, umpisahan po natin. Naku, dito kay Toby Tiangco, mukhang nahuhuli po. Mukhang nahuhuli na namumuliti ka, mukhang nahuhuli na nagpapasikat lang. Eh, bakit 'to, mga kababayan, mga boss chief amo, sir? 'Di ba meron siyang sinasabi doon sa Congress na hindi puwedeng hindi alam ng mga congressman na merong proyekto. Na merong proyekto na mga flood control et cetera diyaan sa kanilang nasasakupan. Naku, mukhang isa si Congressman Toby Tiangco o Tobias Tiangco, mga boss chief amo, sir, yung may proyekto din ho na nakatenga, na nakanganga, mga bossing. Ayan po, kung titingnan po natin, sabi dito, Department of Public Works and Highway. Sinasabi at sinulatan si Representative o si Congressman Tiangco na, oh, um, mag-rehabilitate na ulit, umpisahan na ulit. Ano po, request for a 3-day restriction for the project, rehabilitation of North Nabotas Pumping Station and Nabotas Navigation Gate, Nabotas re-advertisement. Dear Congressman Tiangco, this refer to the above-mentioned subject being implemented by this office, the under contract with St. Timothy Construction Corporation, Anore Construction. This office respectfully requests your support in implementing a 3 days restriction on the entry and exit of all vessels in Tangos River for facilitate essential maintenance and repair work. The scheduled activities during this period include apron cleaning. Kumbaga, wala munang maglalabas-pasok na mga sasakyang tawag dito, pandagat, pangtubig. Mga bossing, installation of pipe of flushing and mechanism. Additional, congressman siya. So, ibig sabihin, alam niya na ito, mga boss Chipamo, sir. Alam niya itong proyekto na ito. At meron pa siyang idinagdag, meron pa siyang sinabi, mga kababayan. Ito po ay post ni ito ho ay post, mga kababayan, ni Attorney Jesus Palsis. Sabi, Diskaya-owned company, St. Timothy Construction ay may flood control project sa Nabotas. Dapat alam yan ni Congressman Tiangco. Ayan niya, sabi ni Jesus Palsis. Ano nga sabi ni Congressman Toby Tiangco sa mga interview niya? Sabi niya, hindi daw pwede na hindi alam ng congressman ng distrito na may flood control project sa kanyang distrito. Mismo sa kanya ho galing yun, mga kababayan, ha? At idinagdag pa niya dito, and karaniwan daw po may 30 to 40% na cut. Laki, ha? Sabihin mo na ho, mga bossing, kung eto ano lang, example lang ho to, pero mas malalaki pa ho sa numero nito. Sabihin mo nang mayroong 50 billion, hindi, 1 billion na lang. Sabihin na natin may 1 billion yung proyekto na yon. Ibig sabihin, dito sa sinasabi
ni Congressman Toby Tiangco, karaniwan daw 30 to 40% ang cut o ang kickback ng isang congressman. So sa madaling salita, kung yun ang pagbabasehan natin at pagbabatayan natin yung kanyang sinabi, ay nasa 300 million to 400 million. No? Ang kickback ng isang congressman sa 1 billion na proyekto. Hindi kaya si Congressman Tiangco din ay kasama dito, mga bossing, ang pagtatanong natin, no? So kung gagamitin natin ang sariling salita niya, how do we apply that to this flood control project by one of the most questionable companies in his Navotas district? Doon po sa Navotas, mga kababayan, na alam po natin na taga roon at doon po yung distrito ni Toby Tiangco, Diskaya. Mainit na mainit po yung pangalan na Diskaya ngayon, mga bossing, lalo na po nung sila ay hindi umattend, 'no, doon sa kanilang press conference para magpaliwanag about all of this, mga bossing, na flood control project. St. Timothy Construction, St. Gerard Construction, sa mga Diskaya po, na ayan nga, isa sa mga kumpanya ng Diskaya na sinasabi ni Mayor Vico Sotto ay hindi nagbabayad ng tamang buwis at madaming kapalpakan o kalokohan sa mga construction project. Hmm, back to you daw, Toby Tiangco. At eto pa ho, mga kababayan, alam naman ho natin, 'di ba? Talagang, sobrang yaman ng Diskaya ngayon, mga boss. Kaya minsan napapatanong tayo, naku, yung bang yaman na yun, yung meron silang 100 luxury car, ha, 100 luxury car na ipinagyabang nila doon sa vlog ni Julius Babaw. Ano po, at 40 nga daw po dun, talagang yung hindi mo matatagpuan sa Pilipinas yung mga brand, kung di ako nagkakamali, correct niyo na lang po ako kung mali. Oh, siyam, mga bossing, siyam sa kumpanya ng mga Diskaya allegedly connected, no, 9 companies allegedly connected to the Diskaya's family had secured flood control contract from Department of Public Works and Highway worth combined 31.6 billion since 2022. The Billionaire News Channel last learned. Link the full force. 9 Diskaya link, nandiyan nga po yung St. Gerard at yung Timothy, St. Timothy, na nakita naman ho natin, mga kababayan, doon sa pinadalang sulat ng Department of Public Works and Highway, no? Na ang gumagawa, na ang may hawak ng kontrata doon sa Navotas, mga kababayan. Ano, Congressman Tiangco? Hmm, ang hirap sagutin ito, 'no? Mismong yung kanyang sinabi ang babalik sa kanya at mismong yung kanyang sinabi ang mukhang magbubuko o magbubuking o magbibisto kay Congressman Tiangco. Your continued support for the effective implementation of this undertaking for the ensuring the safety and efficient is greatly appreciated. These activities are necessary to ensure the operation integrity of navigation and gate, and prevent potential obstruction or damage. Grabe, St. Timothy, North Nabotas Pumping Station, Nabotas Navigation Gate, Nabotas City, at ayan, bumalik yung sinabi ni Congressman Tiangco sa kanya na hindi puwedeng hindi alam ng mga congressman na mayroong, um, ginagawang proyekto sa kanyang distrito at idinagdag pa 30 to 40%. 30 to 40%, mga kababayan, ay may kickback ang congressman. Pakisagot po, Congressman Toby Tiangco, 'di ho ba, mga bossing?